Now, if you have your Bibles, palihog sa nato at mga Biblia. Din is sa Matthew chapter 16. Okay, a very common passage na to. Although mo na akong main text o daghan pa ta na mga makot ani. Matthew chapter 16, start reading from verse number 13 all the way to verse 18. Or verse 19. Okay? Matthew 16, verse 13 to 19. Okay, naana mo, say amen. Let's going to read this responsibly. Okay, if you've on your Bibles, please, sa pag aon sa balay kini. Okay, thank you. Okay, paghatag tawod sa pulong sa Ginoo, palihog hangyon ko kumo sa pagtindog. Okay, and then mas maayo ning makabasa kita sa pulong sa Dios kay mao man gyud ning pagkaon sa atong kalag. Let's going to read this responsibly. I'm going to read verse 13, then you follow verse 14 all the way to verse 19. Okay? Verse 13, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Whom do men say that I, the Son of Man, am?" He saith unto them, "But whom ye say that I am?" And Jesus answered and said unto him, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall loose in heaven." And may the good Lord add more blessing to the reading of His word. Let us bow our heads as we come to Him in prayer. Our great God and loving Father, Lord, we come to your throne of grace this time as we worship you. Salamat, O Diyos, because you promise us, where the two or three gather in your name, there you are in the midst of them. Lord, this is your people, this is your church, Samahan, and you alone must be and will be magnified in our midst. Satan has no room in this place, Father, kundili ikaw lamang. Fill us with your Holy Spirit, prepare our hearts and mind, and even your servants, Amahan na langit noon, I pray for your cleansing. Not I, but Christ, Father, be glorified. Bless your word this time, bless the conference, bless every program, Amahan na langit nun. Salamat sa safety and safe travel sa mga kaanakan nimo in the respective areas, Amahan, coming down to this place, having this fellowship with your people, Amahan na langit nun. Encouraging one another, listening to your word, Amahan. Let it be, Father, also that our presence is already a blessing and encouragement. This time we're going to study your word. Father, we need your word, O Lord, even in this time of, in our situations. For man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from your mouth. Lord, I pray that you bless your servant, bless your word this time, Amahan na langit nun, and somehow the Holy Spirit also, Father, has the free hand to minister each one of us. May your name be glorified alone in Jesus' name. Amen and amen. Magalingkod kita tanan palihog. Now, ang ato nga tema, mga igsoon, is how I love my local church. Now, tuluni siya ka, tuluni ka series kung asa tapadong animation para mabalaan na nato may a little bit nga summary kung sa atong himuon karon nga conference. Ang una nato mga igsoon is this the first nato nga topic tulo ni siya is the reason why I must love my local church. Kay kinahanglan nun sa mga rason ani out of these text matud-an nato karon nga gabi. And then ugma sa buntag I thought ugma sa gabi ini nato may isgutan pero may changes man
base sa ato. So sa ugma sa buntag, my role and my responsibilities to my local church. Detalye nato, daghan ani may sigutan nato ingon ng mga anak sa Dios. Kasi I believe kasagaran nato din mga church members, no? Kani nga set up nato for church members og salamat sad kay may mga alagad sa Ginoo, mga matinud-anon. Og akong mga higala, akong mga classmates, no? We miss them og nagkita kami naa din karon and we had a good fellowship. So tomorrow, mga igsoon atong ni hisgutan and my role and my responsibilities. Now, pero sa simbahan mga igsoon, na doon iya sa gibutang nga leader. Even in the Old Testament, when God called up leaders, naagyoy mga tao sad nga gibutang sa Ginoo, no? Kada pundok sa may leader, sa simbahan sad sa leader. So the last nato is you remember your pastor at your local church. No? Kay isa kini nga key person sa simbahan nato. Kay once na maneglect nato og ang pastor maigsoon magluya, no? Labi na sa kaning atong kaaway maigsoon ang unahon niya ang targeton niya ang leader. No? Kung magluya ang leader at the same time may domino effect kana sa atusan nga mga buluhaton. Atong mga leaders din sa conference nato, kung nagmaluya sila mapiktuhan ang atong nga fellowship. But praise the Lord sa ilang nga eagerness na hangtod karon, no? They tried their best og na mabalik ni ang atong parihaaning fellowship. Salamat. So we need to remember them. We need to back them up. Kay importante ini, hinaot nga mag-uli sa kita that somehow may nakutlo nato sa ginagmay o sa in a humble way may mabalon kita sa matagusan nato nga panimalay nga may bag-o nato nga perspective sa ato nga pagpangalagat. Mao na akong pag-ampo o ginaot sa ng balaan na espiritu magministeryo sa ato nga taliwala. I don't know pila ka oras ko diri, but don't you worry kay dali naman sad ko magwalig yun noon, no? 20 minutos o isa ka oras na okay naman na. Pero kung katulugon lang yun ka mo, ang lang sa tat. Total, di na ba ka kuang kay may bisa nato arrangement, may ato kaning, anang distansya ba? Okay na maghagok-hagok, kaya lang pagpasugusgi, no? O kayo patuloy mong laway ba? Okay? But this time, let us study this. The reason why I must love my local church. Now, importante una sa tanan. Even sa atong like for example, musulod ka sa kaminyoon. Okay? May imo nga sudlan nga kaning kurso, di ba? May sudlan nimo nga trabaho. All you have to do, imo i-familiarize, di ba? Imo siya suhituhon. Kay aron mamaster nimo ang imo nga responsibilidad. So much the more sad sa imo nga gihigugma. Imo siya suhituhon kung okay ba gid siya, mauban ba nimo sa sa imo nga the rest of your life. The same sad sa ato nga simbahan. Suhito ba gid nato ang atong iglesia. Suhito ba gid nato ang atong kaning pagpangalagad aning iglesia. Ug unsa kining iglesia nga angayan nato nga higugmaon. What does it mean when God said, I will build my church? Unsa ni siya nga klase nga iglesia, paron kung may ato nga perspective, dinasad nato ang makuha ang rason mga higala o maigsuon, ang rason nga naman higugmaon ko kini nga iglesia nga gihatag sa Ginoo sa ako. Dili lang simple tungod kay daghan sila or nindot ang ilang nga building, no? Kundi may sakto nato nga perspective what church is all about. Para aron may sakto sad nimo nga pagpangalagat, di ba? O may sakto nimo nga baruganan. Kay kung walay tarong nimo nga perspectives kung unsa ang simbahan nga gipundar sa Ginoo, madali man sad ka paling-paling man sad ka ana sa imong nga baruganan. Labi na sa ato karon mga igsoon, ang relihiyon sa ato dinhi nga libre kita, no? Walay restriction sa ato dili kumpareha sa uban nga nasod. No? Now, unsaon nato may igsoon maila nato aron and at the same time mahigugma nato
ang simbahan, ang iglesia nga gipasad sa Ginoo. Now, this time, we need to have a proper perspective of what the church is all about, as what mentioned in when Jesus Christ said, "And I say unto thee, thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Now, if we look at the context out of this, Jesus Christ, tanaw nimo, if we go sa chapter 15, ang isa nga gibuhat ni Kristo Jesus sa iyang ministry is that He performed a very, very popular nga miracle when He fed the 5,000, right? O ang iyang mga disipulo, gauban-uban na sa iyani. Upon this time when Jesus Christ, right after He performed the miracle, that the feeding of the 5,000, then naglakaw sila. The Bible says, pag-abot nila sa Philippi, sa Caesarea, imagine this, si Kristo and then this disciple, ingon sa dinha, dugay naman sila gauban, ipangutan niya mga disipulo, unsa may gid inyong pagtuo kanako? Kinsa ko sa inyo? Who do men say that I am? Kinsa ko? Then, ang uban ng mga disciple, ikaw ang propeta. No, ikaw si Isaiah. Ikaw si Jeremiah. Ingon niya, no. Kinsa gyud ko? Kinsa gyud ko sa inyo? Who do men say that I am? Meaning, mga igsoon, bisan dugay na ni sila gauban-uban ng mga disipulo o naka-witness na sila og mga milagro, Jesus Christ discern nga kaning ilang pag-uban-uban, di pagyud tinuod og wa pa sila makaila sa ilang giubanan. And that's why He questioned them, kinsa man gyud ko sa inyo? Kaila ba, kung sa ato ba, kaila ba gyud mo sa ako? Kung kinsa ko, nga inyong gialagaran o gisunod-sunuran? And He stated, who do men say that I am? Then Peter answered, ingon sa dinha, sa verse 16, and Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. Kung sa dart pa mga igsoon, bullseye. Now imagine mga igsoon, wala pa ni sila makabalog na ang ilang gikauban-uban, Diyos na. Kay, nakabalo sila sa background ni Jesus Christ, is just a mere person, a humble family, son by the carpenter, right? Pero mo perform og milagro para sa laing kini. Pero kinsa gyud ko? Wala, never in this wildest dream maybe, kung tanaw ni mo na, mauna ni si Kristo. Gauban-uban ni sila. Tungod gitawag ni Kristo og si Kristo nag-perform og miracle. And this time so na-hit ni Pedro ang answer. Thou art the Christ, the Son of the living God. Answer unsay ingon ni Peter ni Jesus Christ. Actually, you hit it, Peter. Pero kanang kaalam nga gihatag sa imo dili na gikan sa imo. Kundili ang akong amahan mo ay nagtudlo sa imo kung kinsa ako. Ano din na siya? Who am I? Kinsa ako? Dili na, wala nagagikan sa imo. Lahi ang imong perspective sa akong ingon sa ako pagtanaw sa imo as God. But you hear it not because you are ingon na to knowledgeable, but God revealed it to you kung kinsa ko. That I am the Christ. And then He said, thou art Peter. Upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. This is not. Now, din himaysoon, si Kristo Jesus nagpundar sa iyang iglesia. Diba? Now, unsa kini nga klase nga iglesia, ang iyang gipundar mo na atong tun-an karon, kay once may sakto na nga perspective ani, then we have all the reason also to love the church. Diba? Ingon na hit ni Pastor ganina, ang lawas ni Kristo mo iyang ang iglesia. May sakto na ito nga perspective ani. Now this time, ingon sa dina, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Now adunay duha ka word na importante ang verse may ison. The word Peter and the word rock, naman sa inyo din sa screen. Now, ang mga theologians, ang mga scholar na nagtuon niya, mga pastors are very, very common on this. Tungod ang pulong din ha, Peter,
ang iya sad nga Greek word ana, ulo lalaki kay he's referring sa kay Pedro, is the word rock. Now means Petros sa Greek means Petros means rock. Bato, but in masculine ang iya nga gender ga-refer sa bato, but not as big one. Just a stone, small rock. Ana na siya. And then, as if kung tanan siya, thou art Petros, the rock, but upon this rock, pag-ingon ni Jesus Christ, this rock is feminine in gender rather, and then siya din na, Petra means a huge rock. In other words, kung sa ito ba, pagan ba? Dako nga bato. And this rock, instead na, I will build my church. So this is the rock, mga igsoon, that Jesus Christ is going to build His church. So ang church nga gibuild ni Kristo Jesus, sa iya. Wala siya mag-build sa lain, kundi siya is referring of His church that He is founding with, and He is the founder and the foundation of it. So si Kristo Jesus, ako ang simbahan. No? I will build my church. And siya, and the gates of hell shall not prevail against it. So, ang makuha nato may isonan ni, when Jesus Christ says church, He expressed His call to the world, meaning may ison, He called out people. Wala siya maghisgot dinhi o building. Labi na sa ato karon nga gisudlan karon. Sa una nakabisita ko dinhi, jealousy pa man ni diri. No? Pero karon nindot na kayo, guwapa na kayo. Di ba? Aircon pa. Maayo na nato. But when Jesus Christ, my son, said, I will build my church, kung tanaw ni mo na sa iya nga context, is not referring to a building. Right? Kundi nag-refer sa mga igsoon sa kalag, nag-refer siya sa katauhan, nga usa ka makasasala, nga gitawag niya ngadto sa iya nga iglesia o ngadto sa iya nga lawas. So, ang iglesia karon mga igsoon, the ecclesia refers to the called out one, is not that literal building, but the believers in Christ, ikaw o ako. Now, o kung ingon sa din although, no, wala siya nagahisgot na, although church has come to mean sometimes building sa ato nga perspective, pero ang reference yun ng mga igsoon is a gathering, assembly, or a congregation. That's why, mga igsoon, the church of God is composed of those who truly repented and rightly believe, who are rightly baptized and incorporated into a communion of saints, mga igsoon, on earth. Meaning, ang usa ka kalag nga gipasan ni Kristo nga iglesia, when they are joining together like this one, nagatigom ang mga tumuloo, baptized, we become now an assembly, and kita karon ang gitawag lawas ni Kristo. We got it? No? Ang simbahan, mga ison, ikaw ug ako. Ug ang local nga church, ang congregation, is a congregation of believers. So wala siya naghisgot sa isa ka pundok, kundi pundok sa mga magtutuo. Wala siya naghisgot sa building, napatsadahay sa building, kundi sa mga kalag nga unbeliever nga iyang gilwas ngadto sa iyang iglesia. Now, kaning building mga igsoon na atong gisilungan karon, actually kung tanaw nimo na, this is just an offset or a result sa mga tumuloo nga may sakto nga pagtanaw, pagsakto nga understanding what church is all about. It is because, mga igsoon, ang imo nga respond, once ato kini masabtan ang iglesia lokal, you have to love the local church. Resulta na kini, kaning aircon, kaning akong lapel karon, resulta na ni sa gugma sa membro ni ini nga iglesia lokal. Di ba? Pero kung wala, lain ang imo nga perspective, usahay mga igsoon ng pagpananaw nimo sa simbahan, hap na ng taphaw o you referring to the building.
And that may soon, dinhi ang rason nga nung higugmaon nato ang simbahan. May mga rason, dinhi nato kuhaon ng reason. It's Jesus Christ who builds. And then ang kanindot ani may soon, isa din na, even the gates of hell shall not prevail against it. Now this time, tanaw nato ang mga rason out of this. Nasabta nato, di ba? Na si Kristo Jesus ang nagpundar sa iglesia, siya ang founder, siya ang foundation, ug iya ang iglesia. Ug ang iglesia nga iyang gipundar, ikaw ug ako. Right? Ug samtang ang iyang gipangluwas nagtigom, that's called local church. And that's the reason may din na nato kuhaon ang rason ngano nga mahigugmata ug higugmaon nato ang atong iglesia. Number one, mga igsoon. So meaning, I said before that, the true church is a chosen generation, a priesthood, and a holy nation, and a congregation of a righteous, meaning mga linuwas niya. So by that, kuhaon nato may ison ang rason. First reason is that when Jesus Christ said, upon this rock, Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. His plan, nanay mo sa simbahan, when he built that, mga ison, dili kay second priority, or the church is not a plan B in the mind of Jesus Christ. Meaning, mga igsoon, the church was not merely instituted after the Jewish rejection of Christ. Di ba, John 1, siya nagpakatao para sa iya, nagpakamatay para sa iya, pero ang iya nga reject sa iya. Dili na rason sa he built the church. Actually, mga ison, if we go back sa atong Bible history, Bible theology, mga ison, when even the fall, I believe on that, even the fall of man, Christ prepared the church. Iya na daana, giplano ang tanan. Naano na sa iyang kaalam. And that's why, mga ison, kung tanaw ni mo na, even it was prophesied na namugna na tanan. Look at that ang record ani sa Genesis chapter 26 verse 4. All families of the earth will be blessed by Abraham's seed. I-prophesy na. Although wala pa yun siya ma-realize during the Old Testament, but gi-arrange na sa Ginoo tanan. Then all kinds of the nations would worship the Lord. In Psalm 22, verse 28 and 27. Kani nga simbahan nga iyang nga giplano mga isuon was already made long before. So in other words, ang iyang plano sa kaluwasan nimo og sa ako mga isuon, dili kay option. Dili optional but i-priority. Number one ka sa kasing-kasing sa Ginoo. That in the last days, all nations would flow in the house of God. Isaiah chapter 2, verse 2 to 3. The Gentiles would seek to the root of Jesse. Isaiah chapter 11, verse 10. Many nations would be sprinkled with this blood of the Messiah. It was prophesied. Isaiah chapter 52, verse 15. And the name of the Lord would be great among the Gentiles. Malachi 1:11. Na-plaster na tanan, gi-prophesy na. Now, and in His name, Gentiles would trust. Tanan. Na-plaster dili kita, ako na ang akong kaluwasan, o ang atong kaluwasan, mga igsoon, priority number one kita sa kasing-kasing sa Diyos. Ang ikaduha, mga igsoon, is that not only that when He built the church is not a plan B, kundi iya na daan giplano sa tanan, but the church also is a centerpiece of the kingdom of God. Kung mag-ingong kag centerpiece, mga igsoon, mao ni ang pinaka nindot nga butang nga mapansin sa tanan. Like for example, when we enter the church, pag wala pa ko dinhi, na wala pa'y gasulti dinhi, unsay makita nimo dinhi sa simbahan. Di bang mga bulak dayon ma-attract ka sa mga bulak? So sa tanan nato di ka makakuan. Because the flowers considered as the centerpiece. Mo-attract sa imo, labi ng mga babae, di ba? Ug sa ato sad, wow, kayo go, wow, the best.
nindot ang stage. It's a centerpiece. No? Nabutang din ha. Now, listen. The kingdom of God is much larger than the church because it includes mga igsoon more than the church because it includes the whole universe. Think of galaxy. Salain mo igsoon. Diba? Grabe na. But sa tanan niya nga creation, ang iyang simbahan or ikaw ang pinakasentro sa iyang mata. His church is the apple of the eye. Ikaw mo igsoon, precious. No? Listen, pwede ba si Kristo Jesus kung tanaw ni mo na, pwede ang Ginoo in His sovereignty, walay maka-question sa iya. When Adam fall, nakasala, di ba? Pakyas ang tao, pwede si Kristo Jesus, o ang atong nga Ginoo mga igsoon, patulugon niya si Adan o si iba, sa mga palpak man kamo, balik kamo, di ba? Magbuhat ako glain. Pwede, di ba? Why maka-question? During the time, pagkapalpak na Adan o ni iba, pwede na ta. Wala, palpak mo, maghimulsat kong perfect. Pero wala niya gibuhat na mo ison. Why? Palangga ka niya. Ipalangga niyang tao. Og naghatag siya mga igsoon o kaning solution nga dili gikan sa ato siya gihapon aron ma-reconcile ka sa iya, ma-reconcile kita sa iya. Ing ana ka centerpiece. Ing ana ka precious mga igsoon sa tubangan sa Dios. Ing ana ka kabililhon sa tubangan sa Dios. No? Maybe mag-ingon ka, wala naman ko'y bili ani nga kalibutan. No? O ang atong kaaway mga igsoon, mauna ang iyang attack sa mga unbelievers, kaya as if wala na iyang kaugmaon dito sa Misamis Oriental, it's very, very alarming. Because every time I tune in the radio, every week, and almost every week, mga igsoon, may tao nga magpakamatay or nagpakamatay. Usahay ka na nga simana, matinga manglimbawat akong balhibo kay nga naman na ay tulo ka buok nagpakamatay sa lain-lain nga lugar but in one region. Ang alarming pa, mga igsoon, is that why pilion the youngest nga akong kaning nadunggan ako sa radio nga nagpakamatay, 10 years old. Ha? Makabalo na siya magpakamatay. But if you go through that route, mga igsoon, tanaw ni mo na, it's more on depression. That as if wala na siya, nagpalangga kaniya. But I tell you this evening, mga igsoon, unsa man ang unsa may problema nimo, unsa man kaning murag subidahon ang imo ng pagkinabuhi, o wala na ayo imong kinabuhi, I tell you this morning, you are apple in God's eyes. You are precious. No. Dili kita ngayon mga igsoon, mga kabalaka, neither magka-insecure because God loves us. Higugmad na niya. Centerpiece kita sa Ginoo. Sa tanan mo in the New Testament church is God's centerpiece. That's why Jesus Christ said to the disciples in Matthew chapter 13 verse 16, siya, mas bulahan ka mo. Siya, but blessed are your eyes, for they see, and your ears for they hear, for verily I say unto you that many prophets and righteous men have desired to see those things which you see. Unsa kining pag-ingon ni Jesus Christ? He is referring to the body of Christ, the church. Ang iyang mga miracles. Pero yung sa nila, those things na wala na nila nakita. Kita bulahan ta karon. Precious ta karon, privileged ta. Di ba? Jesus Christ built His church already. And hear those things which He hear, but they heard them. Para sa ila prophesied. Prophecy. Pero sa ato karon mga igsoon, ang grasya. Ato na natagamtaman. Imagine mga igsoon, no? Kung gusto ka mag-reconcile sa Ginoo, wala ka na ilain buhaton pa.
Kundi ang pagsalig lang yun sa iya, di ba? Sa pa mga, dili grasya ka na. O ka na nga grasya, may ison, maangko na ito lang paagi sa pagtuo. Karon na nahitabo, wala na. And that's why may ison, si Peter said na gayon, unto whom it was revealed, but not unto themselves, referring to the prophets, na gusto mo tanaw aning atong grace period sa pagkakaroon. But unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angel desired to look into. That even angels, my son, desired to join this phenomenon. Moses would love to have seen this royal priesthood. 1 Peter chapter 2 verse 9. Isaiah would have to love seen the Pentecost. Pero wala gitugod sa Ginoo. Joel would love to have been in the upper room. Wala ga. Pero naa sa ato karon ang grasya sa Ginoo. We are now a very precious in God's sight. Then ang ikatulo may son, the church is the only thing God ever had to buy. Maura ni siya. Go back sa kaning creation, my son. When God created the universe, He just said it. He just mentioned it. Tanan, di ba? Plastado. But when He created man, unsa iyang gibuhat? He exerted effort. Di ba? Wala lang simple niya siya. Tao gawas. O na ay tao, wala. But he exerted effort, right? O sige, buhat siya, nagkuha siya og dust, anin iyang gitayhupan. No? Iyang gihipan the Spirit. That's why ang tao is very precious. Now, when this precious Mason creation, when his centerpiece Mason pain her heart because of sin, unsa iyang gibuhat sad para ma-reconcile. As I said kaganina, pwede naman gani ni Kristo Jesus dapat unta kita tanan pamatyon, di ba? Para wala na'y Putin o wala na'y magira-gira dito, pamatyon ta tanan. Wala na. O maghimo siya lain nga tao, lain nga generation, nga matarong. O walay maka-question sa iya because He is God and He is sovereign. But He never did that because He loves us. And what He did, mauna ni karon si Mana Santa. Lunes, kung Katoliko ka karon si Mana, Lunes Santo na, di ba? Basi muli na kita sa Huwebes kay magbirnis Santo na, o gabirnis Santo ka. But actually mga igsoon, kung tanaw na mga, that's what Christ did para ma-reconcile ta sa tanan. Di ba? Para sa imong sa ako, He endured the pain at the cross. Gani mga igsoon, kung tanaw ni mo na, He endured the insult. He endured the stripes. And that, my son, ang grabing ridicule sa iya siya. You claim that you are a king. Now, we're going to give you a crown. Unsa nga corona? Tunok. Wow. But He did it just because He loves us. Amen. Think of that. Unsa ka ka-appreciate sa Ginoo. Diba? Acts, my son, take heed therefore unto yourselves and unto all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseer, to feed the church of God. Which was? The church refers to you, refers to us now believers, which hath purchased with His own blood. Igsoon, listen. Kinabuhi ni Kristo ang iyang gipaagas para mapabalik ka kaniya. Giagwanta niya ang tanan. May salida man, pero ingon pa sa mga theologians, kulang pa na. It is katong passion of the cross. Ha? Diba? Nakatanaw mo na. Sakto ba nga kong titulo? Yeah. Giportrait nila ang suffering ni Jesus Christ sa cross, but the Bible says that's not enough. It is because the Bible says,
wala na'y ganahan mo tanaw kang Kristo Jesus during the time when He suffered. Kaya kung magtanaw ka palang, ngilngigan ka na. Manglimbawat na inyong balhibo. Kaya even His face you cannot recognize. Just for the sake sa imo. Ingana ang simbahan kabililhon. Ingana ka kabililhon. And that's why, my son, kung dili nato ni masabtan, ang ato nga conviction sa pagpangalagad, tapaw lang. Gamay na pagsulay mo, surrender kita. Gamay nga kasakit, mga igsoon, mabugnaw kita. Gamay nga crisis, we have a lot of excuses to stop serving. But when you think of that cross, mga igsoon, gibayran ka niya. I don't think so nga, di ka mulig-on, mga igsoon. Think of the agony. Think of the insult. Ikaw lang gani karon, no? Daghay mga marites sa atong silingan. Tismisan kag di tinuod, mulboy mong kaspa. Di ba? Isamot na si Kristo Jesus, wison. Gipakamat yan kaniya. Giagwanta niya ang tanan that the Bible says that even the person cannot afford to stare them. Kaya di na mismo yung itsura, di na mailhan nga tao. The stripes. Now, may isa ka libro nga akong gibasa, nga katong latigo daw, nga gibunal kang Kristo Jesus, di lang simple latigo mga igsoon nga panit ng bakos, kundi sa tumoy may mga taga, nga pag-ana sa lawas, may igsoon mo pilit pagbiram, gisi. Think of that. Think of the pain. Matunok ka lang gani, og tamtak sakitan ka na. Di ba? Pero gipakamat yan ka ni Kristo Jesus. Ingana ang kakabililhon sa iya. I don't think so, mga igsoon, kung dili ka seryoso sa pagsabot ni ini, kung dili ini mo masabtan yun, kulang ang imong commitment sa iya. But when you think of the cross, we cannot help but say, I love His body. I love His church. Greater love has no one than this, that man laid down his life for his friend. John chapter 15, verse 13. Yeah. Yeah. Meaning, gitaya ni Kristo Jesus. Gihats kung sa Trinity, pag-gisakripisyo sa Ginoo ang iyang bugtong anak para sa iyo. And then, the last mission, as I said, di man kumudugay. The church is the only thing that cannot be shaken. This is His promise. Upon this rock, Petra, huge rock, my body, I will build my church. Igsoon, si Kristo ang ulo sa simbahan. Right? Si Kristo ang pundasyon sa simbahan. Si Kristo ang founder sa simbahan. Ug iya ang simbahan. Ug ang nakaanindot ani, ingon siya din na, even the gates of hell cannot prevail against it. Meaning, walay gahom aning kalibutan nga makapukan sa ako nga iglesia. As I understand it, mga igsoon, it gives a moral boaster, and it boasts my confidence as far as my salvation is concerned. That once I am saved and I was saved forever. Amen. Ang kalibutan, mga igsoon, moingon sila, walay forever. Pero salamat, mga igsoon, kay ang kaluwasan nako may forever. Yeah. Hallelujah. Diba? Praise the Lord for that. Og salamat nga ang pagluwas sa Ginoo sa imo ug sa ako, mga igsoon, dili sama sa usa ka bata. Kita mo sa mga bata kung magdula, mga igsoon, magdula kung amigo pa na sila, maghinatagay pa naglulipap, imo ni, ako ni, siring-siring. Pero kung mag-away, sa amin na itong kindi. Bawion. Salamat kay diling ana. Ang pagluwas o ang kaluwasan na gihatag sa Ginoo sa ato.
mga problema kita, di ba? Sa ato nga simbahan, makuha nato ni ugba may igsoon. May mga disagreements nato sa simbahan whether we like it or not. Diba? But still, it doesn't mean nga mawala ka diha sa pamilya sa Diyos. Anak kaghapon sa Ginoo. Walay makapuka na ini nga iglesia. Walay gahom under the sun that prevails against this church that God built it. The earth is to be shaken. Isaiah chapter 2 verse 19 to 21. Masake ni. Gipatilaw naman tana. Sa unang mga igsoon, kung mag-ingon ka kanang mga sakit, kanang mga pestilence whatsoever, di ba? Istorya pa na. Wali pa na sa pastor sa simbahan, labi na kung may prophetic conference na to. Unsay may tabo sa unahan. Pero gipatilaw na ta. Di ba? I said, when pandemic, mga igsoon, is on its course, reason, naagid siya. It's sa iya nga peak. I cannot comprehend the spread of the disease. It's just because of a matter, a couple of months, it affects the whole world, right? And then, it slowed down the movement of earth, of the people. I said to myself, the Bible is indeed true. That someday, the Bible says, when one man ruled, he established one government. Diba? One religion. I thought this is impossible. Kaya asa man ta mo kompromiso ng mga Baptist. Diba? But pwede kita niya. As I look the church, look at that, empty. Salamat na lang kay before nag-COVID, nauso sa si Facebook. Diba? How many months magsimba kami, tulura mi kabuok. Ako sa kay nga naman, siya magplastar og kamera, kay magwali ko walay tao. And that's only affects us. It affects the world, right? It masay kita. Wala kaya. Masig ning kalibutan natong gipuy-an karon dili ta yes, Wilson, walay forever ani nga kalibutan. The nation of Israel will be shaken. The heavens and the nations shall be shaken, right? Because God someday in His millennium, He will create the new heaven and new earth. Everything that can be shaken will be shaken according to Hebrews chapter 26 and verse 29. Tanan! We must be aware of that. Dili na kita makurat aning kang Putin. So, that someday, di na lang, wala may COVID yun, makita mo sa Bible nga word. Pero ang gigamit sa Bible is pestilence. That refers to the virus that spread. It's there. Diba? And it's happening. Tanawa karon first time, sa una, dikit-dikit, ilbo to ilbo kita. O, karon distansyado na. Di maskara ka pa, mura ka goldapper. Diba? O. Kaya niya kontrolon, right? And then, mga igsoon, the Bible says in Hebrews, everything that can be shaken will be shaken. But the church cannot be shaken. The gates of hell cannot prevail against it. Salamat sa Ginoo nini. Na kung unsay mahitabo sa unahan, unsay sitwasyon nato sa unahan, unsay magakabalaka ta, but we are secured in the hand of God. Dili kita mambulag sa Ginoo. And think of that. You are God's priority. You are God's special. You are the apple of His eye. And He sacrificed, He shed His blood for you. Kinsay angayan dapat agwanta dito sa cross magantos, di ba? Ikaw may nakasalan.
Pero yung ni Kristo Jesus, no, I love you, my son. I sacrificed. That's grace. And think of that, my son. He did it securely. Not the gates of hell cannot prevail against it. And how do we respond that? One time si Jesus Christ may iyak conversation sa tao. Nangutana, unsay angayan nako buhaton? You know, ang ingon ni Jesus Christ, these things. So after we realize all those things, Mason, that I am number one in God's heart, I'm not plan B. Diba? Diba kung magplano kita, the priority, what if? May mga plan B na to. Mga alternatives. But you are not God's alternative. You are precious. Your priority in His heart. And then, mga son, you're very precious in His eyes. You're His centerpiece. And He suffered His life. And He gave this one, the salvation, that no one can shake. That's why He said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. And then He said, and with all your neighbor. So, how I love my local church? Simply think of what God has done at the cross and look at your brother. Tanaw ay mong tapad ka ron. Higugma siya. Kana ay mong higugmaon. Kay kana imong sa kiliran, precious in God's sight. The same with you. The same. Ingana. Then, sa unang panahon, mga igsoon, ang seremonya, sa labi na kung magbasa ka sa Leviticus, grabe na mga sakripisyo, halad, di palita. Ang problema kung wa kay inog halad, di mapasaylo imong sala. Kay nga naman, dili lang simpleng halad, kundi ang imong sacrifice nga animal must ingon nato pass sa qualification. It should be blameless. Why tatsa? Kung dove, it should be tambok nga kung niwang di na daw haton sa sacerdote, niwang na ibalik na. Di ba? O almost kada adlaw. And then even the Ten Commandments, giridyo sa Ginoo ang moral laws. 10 Commandments. Pero ingon si James, yes, granting that you observe the whole law and offend in one point, you're guilty of all. So in other words, dili na to makaya. And that's why Jesus Christ, okay, I will give you the new commandment. And what is that? That you love one another. Don't forget of the 10 Commandments. Just love. Don't forget the 10 Commandments. Forget the sacrifices. Just love. Love your brother as I have loved you. That's it. That you also would love one another. By this, all will know that you are my disciples. Listen, it is the love. It is only the reason of love that passes the hearts of God in our service. So dapat ang motive nato sa pagpangalagad walay lain kundili tungod kay gihigugma nato ang Ginoo. Walay lain. Kung aduna kapaylain nga motibo sa pag-alagad sa Dios, I tell you that's nothing. Bisan unsa kanindot ang imong gi-contribute sa lawas ni Kristo, pero ang motibo nimo walay gugma, that's nonsense. It's love. Maura gini. And by loving one another, mga igsoon, is a testament that you are indeed a follower of the Lord Jesus Christ. Yeah, you are bound to heaven, pero imong kasing-kasing puno sa kalagot sa imong silingan.
Di ka makatanaw sa imong kauban sa simbahan. Igsoon, you must better search your heart. God is not pleased by that attitude. God is gracious. Gusto niya ta ma-reconcile that. How I love my local church? Simply, first, realize unsa ka sa tubangan sa Diyos. And then love Him. Love Him. This is the kind of love, mga igsoon, that passeth all understanding. That the love of Christ. Kay kung kani nga klase nga gugma, nga magtanaw ka sa imong isig ka tao, o isig kaingon as God sees them. Magasabot ka o magdawat ka sa imong igsuon sa simbahan as God received them. O mapasaylo ka sa imong igsuon as God forgive. Ingan. Pero kung wala ni ma-impute sa ato. Listen. O mausad kini mga igsuon nga gugma nga mubarog ka. Diba? Bisan unsay mahitabo sa unahan kay si Kristo Jesus gibuhat na niyang tanan. I would like to close this message, may son. Kumusta itong paghigugma? Kumusta itong pag-alaga? Ninaot nga, as I said kanina, magsilos sa kita sa mga Kristohanon. Muabot man kung asa. Kung asa na lang maabot. Pero ning kadomingo, dili maabot simbahan kay may COVID. Kung hinaot may son, let's change our perspective. Think of Christ. Magdugo kita sa atong mga ulo, may son. Let's try to search our heart this evening. Think of the cross, son. And why not say this evening, Lord, sorry sometimes, ang akong paghigugma sa imo is plan B. Kung may mga challenges, mabugnaw ako sa pag-alagad. O sometimes, maybe, karon igsuon, napiktuhan ta sa kalibutan sa ilo. Why not give commitment sa Ginoo? Lord, salamat kay. You saved me and the gates of hell cannot prevail it. Walay makapahimulag sa ako sa imong mga kamot, Ginoo. Then you said that I have to love you with all my heart, with all my soul, with all my strength. And by grace, Father, help me to love my brother. Help me. Langit na nugbalaan na Diyos, Lord, salamat sa simple nga pamaagi, Ginoo, Lord. Natun-an namo imo nga pulong. Lord, dinaot mapadayag sa namo ang gugma namo kanimo, Amahan. Paagi sa higugma namo sa mong mga igsoon nga imusan nga giluwas. Pag-alagad Amahan na langit nun, nga ang motibo walay lain kundili na higugma kami kanimo. Salamat, Ginoo, Lord. Og salamat sa pagbadlong nimo. Help us to be teachable, Father, and help us also, Lord, not to be a learner of your word, neither the hearer of your word, but help us, Lord, to be a faithful doers of it. Let it be also that the Holy Spirit minister to each one of us. Bless your word this time. Glory to your name, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Ang Ginoo magapanalangin.